Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me when I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life. Wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white nickel-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Tamba
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Toys Pinoy Documentaries. Sa nalalapit ho na Hulyo 27, ay sama-sama nating matutunghayan ang ikalimang sona ng Pangulong Bongbong Marcos na magsisilbi na parehas na constitutional obligation at isa hong political event kung saan ang Pangulo iuulat ang kondisyon ng bansa natin, ilalatag yung mga prioridad ng administrasyon at kung ano yung magiging agenda nito sa mga susunod pang taon. Kumustahin ho natin yung magiging latag ng seguridad ng National Capital Region Police Office. Nasa atin hong linya si NCRPO Major Spokesperson Police Major Hazel Asilo. Ma'am, good morning. Welcome po sa DZRH. Yes, ma'am. Magandang umaga po. Major, magandang umaga po. Happy Sunday. Ma'am, ano po yung magiging latag ng seguridad natin sa ikalimang sona ng Pangulo sa July 27? Initially po, meron po tayong nakahandang 20,229 na personnel na i-deploy po natin sa buong Metro Manila, hindi lamang po dito sa Batasan kung saan magaganap ang ating ang zona ng ating Pangulo. Kasama dito po yung ating deployment for our anti-criminality operations, yung mga magbabantay sa ating mga community, sa ating mga eskwelahan. So ito po ay bahagi ng ating comprehensive security plan para matiyak ko ang kaligtasan ng publiko sa araw po ng SONA. Kung more than 20,000, ma'am, yung pinag-uusapan natin na police deployment sa buong Capital Region, kung sa Batasan Complex lang, ma'am, sa labas, ilan po yung pinag-uusapan natin na nakakalato? Sa may area po ng Batasan is nasa more or less nasa 300 po yung ilalagay po natin dyan na personnel. Oh, meron na bang mga grupo na nag-a-apply po ng permit para makapagsagawa po ng rally sa Quezon City sa SONA? Sa ngayon po, meron po tayong tinitingnan na 4 na grupo na nanghingi po ng permit or ng approval po mula sa LGU para po sa kanilang kaukulang pagtitipon sa araw po ng Lunes para sa SONA. So ngayon po inaalam po natin, patuloy po natin minomonitor kung sila po ba ay na-approve na yung kanilang mga request para po sa kanilang rally. Ma'am, ang binabanggit may statement po, ma'am, ang bagong alyansang Makabayan, ang kanila pong sinasabi ay hinaharang daw po ng pulisya yung kanilang kasado na pagsasagawa ng People's State of the Nation sa tapat po ng St. Peter Parish sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nagkaroon na raw po ng 2 meeting kasama yung lokal na pamahalaan ng Quezon City, pero walang agreement yung na-finalize dahil daw po sa refusal ng NCRPO to allow rallies in front of St. Peter, ma'am.
Kasunod po ng pagre-release ng statement ng bayan, nag-release din po ng statement ang NCRPO at dito po ay sinasabi natin na ang pag-approve po ng permit at ng mga venue ay hindi po nakasalalay sa aming approval or sa PNP. Yan po ay nakadepende sa approval po ng LGU kung saan sila nagre-request ng kanilang permit with regards po dun sa kanilang lugar na gusto po nilang pagdausan ng kanilang pagtitipon. Hindi po nakasalalay sa NCRPO or sa PNP ang approval. Kami po ay ang trabaho po or ang role po ng PNP lalo po dito ay para lamang po sa security preparation. Ano po yung maibigay na venue, ano po yung i-approve na venue ng LGU. Doon po kami naman magsisimulang magplano at mag-prepare para po sa latag ng seguridad na gagawin po ng PNP. Klaro ma'am, hindi NCRPO o kapulisan yung nagbibigay ng permit kundi lokal na pamahalaan. Sa inyo ma'am koordinasyon, ano-anong area lang ma'am sa Quezon City yung papayagan o pinapayagan na pagdausan ma'am ng kilos protesta sa SONA? Sa ngayon po, wala po akong mga maiibigay na lugar kung saan po yung inaalaw ng Quezon City LGU, kung saan po pwedeng magkaroon ng mga pagtitipon. So nagkadepende po sa kanila yan kung magbigay po ng venue itong organizers. Nasa LGU po kung papayagan po nila yan po. Kung hindi po ba ito makakasagabal sa ating mga commuters, sa ating mga motorista, at kung hindi po magkukos po ng matinding security preparation or traffic na magkakaroon po ng problema sa trapiko. Siguro po yun yung mga kailangan isalang-alang bago po mag-request ng lugar ng venue itong ating mga grupo. Kung hindi po ito kalsada, hindi po ito daanan, siguro po mas mabuti po na magkipag-coordinate po sila sa LGU para po malaman po nila kung yung kanilang requested na venue ay maaari pong pagdausan po ng kanilang mga pagtitipon. Sa ngayon po, ang aming focus, yung ating mga lugar na binabantayan, yung mga usual po natin mga rally sites. So, ito po yung mga areas na kung kahit paano ay may control po ang PNP pagdating po sa paglalatag ng seguridad. Pero Major, tama ba sa mga nakalipas po na SONA, yung tapat talaga ng St. Peter Parish, hindi talaga pinapayagan sa mga demonstration, ma'am? Yes po, dahil nga po ito ay, ang harap po nito ay kalsada. So, hindi po siya, kumbaga ang tinitingnan po natin dyan is yung kaligtasan ng publiko at syempre yung daloy po ng trapiko dyan sa Commonwealth. So, kung halimbawa man po na ipipilit po nila dyan, hindi lamang po traffic at mga motorista or mga commuters natin ang maaabala, kundi maging yung mga business po nakalapit po dyan sa area na yan. Major, I understand ma'am, ang Hanay from full alert status po binaba sa heightened alert status sapagkat kalmado naman yung takbo po hindi ba sa labas ng Senado yung kapag ka po gumugulong yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero ma'am, sa July 27 para sa SONA, muli pong iaakyat yung status po ng NCRPO. Yes, siguro po, nakadepende naman kasi ang assessment natin. Mag-a-assess muna tayo kung tayo magde-declare ng full alert status para po masiguro na intact po yung ating personnel at lahat po ng resources natin ay on standby. So, maglalabas po kami ng abiso kung sakali man po na naka-full alert status na ang NCRPO para po sa SONA natin sa susunod na Lunes. Major, maingay yung politika ngayon, mataas yung emosyon ng mga taga-suporta ng iba't ibang political party. Paano po pinaghahandaan ng Hanay yung posibilidad ng o possible disturbances, ma'am, sa labas ng Batasang Pambansa Complex? Kaya po nung sinabi ko kanina, meron po tayong mahigit 20,000 na i-deploy. So yung po mga contingents natin ay sila po yung mag-i-ensure ng security. Maliban po sa ating NCRPO personnel, katulong po natin ang ating mga kalapit na regions na magbabantay din po. Hindi lamang naman po dyan sa Batasan, maging sa iba't ibang lokasyon po dito sa Metro Manila para ensure po natin na kahit saan man pong parte, lalo po yung mga identified na mga lugar natin kung
saan nagkakaroon ng pagtitipon ay magiging mapayapa po kung magkaroon man mga kilos protesta sa mga lugar na yan. Ganun din po sa ating mga communities, huwag po mag-alala yung ating mga kababayan na iisipin nila na nakabuhos ang atensyon ng RPO dito sa mga rallies. Ang ating po mga patrollers ay patuloy na nagbabantay sa kanilang mga community, lalo po sa ating mga places of convergence, sa ating mga paaralan at sa iba pa pong lugar dito sa Metro Manila. Major, may pagbabago po ba doon sa magiging latag ng seguridad sa SONA? May special security measures po ba tayo na ipatutupad? Wala naman pong special security measures. Meron lamang po yung ating comprehensive na security plan. Siyempre, in coordination po dun sa iba't iba ba nating mga units sa PNP. Yung ating focus po is mapanatili ang kaisan, lalo pa po alam natin na nagkakaroon ng iba't ibang grupo na magkakandak ng kanilang mga kilos protesta. So ito po yung ating pagtutuunan ng pansin na makapagpahayag sila ng kanilang mga pananaw ng mapayapa at alinsunod po sa Batas Pambansa 880 or yung ating Public Assembly Act. Ang Kamara, Major, may latag ng contingency plan para po sa different scenario, kabilang na yung mga hindi daw inaasahan na event kagaya ng lindol, iba pang natural calamity. Siyempre po ito sa loob ng Batasang Pambansa Complex. How about, ma'am, sa labas may ganito rin ba tayo na pinaghahandaan po yung hanay? Yes po, handa naman po ang NCRPO. Meron po tayong mga contingency measures. Kung sakali man po na may mga sitwasyon na kailangan agad-agad po natin aksyon. Oo, kasi ma'am nung nakaraan may mga may mga speedboat din na deployment yung ika-4 na SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon po sa Quezon City, hindi po ba? Yes po, bali po yung ating mga deployment ay ready naman po sila on standby kung ano po yung sitwasyon na kinakailangan natin aksyonan. Bawat distrito po natin ay naka-ready yung pong ating mga kagamitan kung sakali man po na magtataas tayo ng full alert status before yung SONA is lahat ng resources po natin na kinakailangan ay ready on standby. Major, nasa inyo po yung pagkakataon, ma'am, para ho sa inyong mga paalala sa atin pong mga kababayan, syempre doon sa mga nagpaplano na sumama, magsagawa ng kilos protesta sa Quezon City. Para po sa mga lalahok, hinikayat po namin ang mapayapa at responsableng pagpapahayag ng kanilang saalubin, ang kanilang pakikipagtulungan po sa ating mga pulis na naka-assign sa lugar, at syempre po ang pag-iwas sa anumang maaring magdulot ng kaguluhan. Sa ating po mga motorista at iba pang maapektuhan, pinapayo po namin na planuhin po ng maaga ang biyahe, gumamit po ng alternatibong ruta kung maaari at manatiling updated po sa mga traffic advisory ng MMDA at ng NCRPO. Nananawagan po kami sa lahat, mga lalahok sa mga pagtitipon, mga motorista, commuters at iba pang kababayan natin na makiisa po sa pagpapanatili ng kapayapaan at sundin po natin ang mga ipinapatupad ng seguridad at traffic advisories. Makakaasa po ang publiko na ang bawat pulis ng NCRPO ay nakahandang maglingkod ng may profesionalismo, integridad at malasakit alinsunod po sa aming tungkulin na pangalagaan ang buhay. Si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Maraming salamat po, Major. Happy Sunday. Yes, magandang umaga po. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Pilipinas, ang oras alas 9:33 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa
Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon,
Nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya. Pilipinas, ang oras alas 9:40 ng umaga. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Sunday morning, up with the lark, I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone. Nabasa nyo na ho ba yung panibagong sagot ni Commodore J. Tariela doon ho sa pahayag ni Senator Robin Padilla, kaugnay pa rin noong AI-generated video ng China kung saan tayo ay itinatampok bilang mga unggoy. Sabi niya, mukhang kahit daw tinagalog niya na, hindi pa rin daw ho ninyo naiintindihan, Senator. Kaya uulitin daw niya, yung racist na video ay gawa ho ng China at walang kinalaman doon yung mga puti na sinasabi ninyo. Ang dapat daw kondinahin yung China dahil ang China ang gumawa at nagpapakalat ng racist na video na yon. Ang kanya daw hong napagtanto ang sinisisi pala sa racist na video na yon ay siya at hindi yung Beijing. Ang karikature na ginamit daw niya sa isang classroom setting ang siyang pinakadahilan kung bakit nagkaroon ng racist na video para ho kay Senator Dawa. Pero mawalang galang na ho, mali daw yung inyong argumento, ang sabi ng Commodore. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Meron din ho akong mga inilatag na punto ho tungkol dyan ho sa usapin. Ng una, nakakatawa na bumaba sa ganong level. Hindi ba yung China na nauubusan na nga talaga ng legal argument para ho agawin yun hong naipanalo na natin na teritoryo. Hindi ho katanggap-tanggap na yung pagbibigay katwiran sa ganitong klaseng propaganda. Hindi sapat na sabihin na dati rin tayong tinawag na unggoy, tayo hong mga Asyano ng mga white supremacists. Ang issue ho na to kung sino yung gumawa ng video ngayon. Ang pagiging makabayan, ika-4 na punto, hindi nangangahulugan na tayo'y manahimik sa panlalait sa sarili ho nating lahi. Ang tunay na pagmamahal sa bayan, hindi ba? Lalo na kung ikaw may posisyon sa gobyerno. Kung papaano mo ipagtatanggol yung dignidad ng bawat Juan de la Cruz. Dahil yung ganito hong pang-iinsulto, kahit katawa-tawa ay hindi dapat nating ginagawang normal. Dahil ang pinag-uusapan ho natin dito, yun hong ating dignidad, kung papaano ho inaatake ng China yung ating pakikipaglaban pagprotekta sa sarili nating soberanya at sa sarili nating teritoryo. At yung ganito hong klase na AI-generated video na tahasang panlalait sa atin hong mga Pilipino, klaro naman na hindi niyan mabubura yung 2016 arbitral ruling, yun hong legal na batayan na pinanghahawakan natin
na ang West Philippine Sea ay sa atin. Kasama na ho yung Batanes na lately ay kanila rin hong inaangkin, hindi ba? Rich Stories Pinoy Documentaries. Oy, marami pa ho tayong mga isyong binabantayan, mga kaganapang tinutugay-gayan. Papasok na ho tayo sa ikatlong linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at para ho sa ang susunod ho nahaharap na testigo ng prosekusyon ang National Bureau of Investigation Director Attorney Malvin Matibag na kinansila yung kanyang biyahe patungo sa Bangkok, Thailand para nga ho humarap dito sa impeachment court sa July 21. Ang sabi ho ng direktor, kahit gaano pa kahirap yung mga itanong ng mga senator judge natin, kahit ano pa yan, kanya daw hong sasagutin at ilalahad lahat ng pruweba, lahat daw ho ng ebidensya na nakalap ng Bureau kaugnay doon sa sinasabing pagbabanta, assassination threat ng pangalawang Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta Marcos Jr. at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kung matatandaan ho ninyo ay nagkaroon ng World War at nagpapatuloy, hindi ba? Yung World War sa pagitan ho ni Director Matibag at kay Senator Judge Alan Peter Cayetano. Nagsimula pa ho ito doon sa yung sa issue ni Senator Bato de la Rosa. Yun ho nga nangyaring Senate shooting at ito na naman at umarangkada, lalo pang uminit nung i-anunsyo ng NBI Director na kanya hong sisilipin. Bumuo siya ng task force na mag-iimbestiga doon sa di umano anomalya sa 2019 SEA Games. Kung saan kumbaga ang sinasabi na mismong nagpatakbo ay yun hong Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yun hong FISGOC na pinamunuan noon ni Senator Alan Peter Cayetano. Kabilang ho sa sisilipin dyan ng NBI yung kontrobersyal, kung matatandaan ho ninyo, yun hong naging kontrobersyal na kikiam na isinilbi doon sa mga naging kalahok ng sport event na yan. Yung 50 milyong piso na kaldero, umano'y hindi mga nabayaran ng mga travel agency, mga uniforme, allowance ng mga atleta. Gayun din yung aligasyon na may pondo na pumasok sa binabanggit natin na non-government organization na pinamunuan ni Cayetano mula daw ho doon sa confidential fund. Bagamat may listahan na ho ng mga opisyal ng 2019 FISGOC yung ipasasabpina sa Lunes bukas ng National Bureau of Investigation. Hindi naman ho kasama sa listahan ng Senator Alan Peter Cayetano. Kabilang ho doon sa mga iisyuhan ng sabpina si 2019 FISGOC Chairman Ramon Zuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at si Corporate Secretary John Lester Buen Consejo na pahaharapin ho sa Biyernes, July 24 sa National Bureau of Investigation. Kwentong mula sa mga simpleng Pinoy na hindi mo inakalang nasa tabi-tabi lang. Magandang malaman dahil may laman. DZR. Pero dahil ang
meron na hong decision doon sa, kung hindi ako nagkakamali, graft and malversation case laban kay dating BCDA Chairman at CEO Vince Dizon, at ngayon nga ho ay kalihim ng Public Works o ng Department of Public Works and Highways. Hindi na ho yan kasama doon sa sisilipin ng NBI. Kung matatandaan ho ninyo, yung BCDA, iyan ho yung nangasiwa doon sa konstruksyon naman ng New Clark City Sports Complex na ginamit ho doon sa 2019 Southeast Asian Games. Rich Stories Pinoy. Bagamat may possibility na ipasamon ng NBI ang Public Works Secretary Vince Dizon, iyan naman ho ay para hindi siya imbestigahan, kundi para magbigay linaw doon ho sa issue bilang dating nga ho niyang pinamunuan yun hong BCDA na nangasiwa sa construction ng pinag-uusapan natin na sports complex. DZRH Stories Pinoy Documentaries. Pilipinas, 10 minuto bago ang alas 10 ng umaga. Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas, mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
with the luck. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Oy, kumusta ho yung panahon sa inyong lugar? Ang binabanggit ho ng Pag-asa, magkakaapekto ho yung southwest monsoon sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Ang mga nabanggit ho na lugar ay makararanas ho ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Magdadala rin ho ang southwest monsoon ng isolated rain shower o di kaya ay thunderstorm sa Cordillera Administrative Region, sa Batanes at sa Babuyan Island. Magiging maulap din ho ang kalangitan na may isolated rain shower sa iba pa hong bahagi ng bansa, syempre kasama ang National Capital Region. Birds are singing, you're by my side. Let's take the car and go for a ride. Hey. Magandang umaga ho, happy Sunday sa mga nakatutok ho sa ating programa. Kay Saturnino Lauay Sr. nanonood ho mula sa Quezon City, kay Maggie Faler Villa, kay Alcantara Eugenio. Happy Sunday din ho, good morning kay Adrian Dale Johnson Enriquez mula ho sa San Jose del Monte, Bulacan. Kay Sir Leo Havares, pabati raw ho kina Ann Gabua, kay Greg Havares, Maylin Atienza, Rosa Rubio at Engineer Cesar C. Havares ng Puerto Princesa City sa Palawan. Magandang umaga po, happy Sunday. Siyempre ang atin hong avid listener si Alvin Di Torres, nanonood ho, nakaantabay mula ho sa Binyang, Laguna. Rich Sports Pinoy Documentaries. This is my beautiful day. At dyan na po nagtatapos ang isang oras nating talakayan dito ho sa DZRH Stories. Ako po ang inyong nakasama. Minus po ang aking partner si Edniel Parosa. Ako po, Giselle Ricafort. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 4 na minuto bago ang alas 10 ng umaga. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station